kaligtasan at kapayapaan ditong sa libutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Ngayon ay ika-8 ng Pebrero, Sabado, ating pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. At ganun din naman, ngayong araw na ito ay ginugulitan natin si Santa Josefina Baquita, Birhen. At ngayon ding araw na ito ay ginugulitan natin ang Anti-Human Trafficking Day. Tayo'y nagdadasal na nawa ang pang-aabuso sa mga tao sa pagbebenta sa kanila ay matigil upang nang sa ganoon maitaas ang dignidad ng tao bilang isang anak ng Diyos, bilang isang nilalang na may karapatang mabuhay ng malaya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami at dulutan ng kaligtasan upang sa masaya naming paggunita sa dalagang si Santa Josefina Baquita, matutuhan naming madama ang kanyang tapat na pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, mga galak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan ang siyang muling bumubuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihin nawa si Kristo magpakailanman. Amen.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pagkikinggan ng kabilang sa kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong yung panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa ilang napuok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito.
tingnan niyo po ang inyong katabi. Tingnan niyo ang katabi niyo, baka natutulog na naman at malamig at umuulan. Tanungin ang iyong katabi, sabi mo, kaibigan, may puso ka ba? Lahat ng tao, lahat ng nilalang may puso. Pero kakaiba tayong mga tao. Sapagkat kapag sinabi mong may puso ka ba, ibig sabihin nun, marunong ka bang maawa? Marunong ka bang mahabag? Kaya kapag sinabihan ka, ikaw ay isang taong may puso, ibig sabihin yan, ikaw ay mahabagin, ikaw ay maawain. Ngayon, kapag ikaw ay sinabihan, wala ka namang puso, aba, ay magtatanong ako sa sarili ko, bakit? Hindi na marunong magmahal. Ako'y hindi na marunong maawa. Hindi na ako marunong mahabag. At ito ang nakita natin sa ating mabuting balita. Bumalik na ang mga alagad matapos na sila'y ihayo ng Panginoong Hesus. At ang sabi ng Panginoong Hesus, dumako tayo sa ibang lugar. Bakit? Napakaraming tao. Gusto ko magpahinga kayo. Dito pa lang nakikita na natin na ang Panginoong Hesus ay may puso sa kanyang mga alagad. Nakita niyang pagod. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Halik kayo, magpahinga kayo. Subalit nung malaman ng mga tao na lilipat ang Panginoong Hesus sa ibang lugar, pinuntahan pa rin nila. At nung pumunta na sila doon, nauna pa sila kay Jesus, di ba? Parang tayong mga Pilipino, di ba ga? Isipin na lang ho ninyo. Kapag ang Nazareno ay dinala sa luneta, aba, wala pang Nazareno, na doon ang mga tao. Ay hindi na nakita ng Panginoong Jesus, aba, ay dami ng tao. At anong sabi ng mabuting balita? At siya ay nahabag sapagkat sila'y parang mga tupa na walang pastol. Nagkaroon ng puso si Jesus sa mga taong pagod na pagod para puntahan siya. May puso si Jesus sa mga nagugutom sa salita ng Diyos. May puso si Jesus sa mga tao na nangangailangan ng kagalingan. Kaya kahit pagod ang Panginoong Jesus, nangaral siya. Bakit? Sapagkat ito'y pagpapakita na siya ay mayroong puso sa mga taong nangangailangan. Amen? Napakaganda ng paalaala ng unang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ano ang paalaala sa atin? At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng magbuti at ang pagtulong sa iba sapagkat yan ang haing hinalulugdan ng Diyos. Bayoo nga naman. Kapag ikaw ay may puso, ikay gumagawa ng mabuti. Kapag ikaw ay may puso, tumutulong ako sa ibang tao na walang hinihintay na kapalit. At pag ako'y tutulong sa aking kapwa, hindi ko na kailangang ipangalandakan. Hindi ko na kailangan lagyan ng tarpaulin. Bakit? Sapagkat kapag ako ay may puso, gagawa ako ng mabuti, nakikita man o hindi ng aking kapwa-tao. Sapagkat ang tunay na may puso ay isang tao na gagawa ng mabuti ano't anuman ang mangyari. Sapagkat ba't kayo magagalit kay Father na kapag tayo gagawa ng mabuti at kailangan mo pang i-broadcast, kailangan mo pang itarpulin, hindi yan tunay na pag-ibig. Ang tunay na may puso, ang tao hindi mo na kailangan ipangalandakan. Pag yan ay yung ginawa, nagpatarpuling ka pa, ibinurotkas mo pa, yan ay huwad. Sa paggawa ng mabuti, hinahayaan ko lang na ang Diyos ang makakita sa aking mabuting ginagawa. Sapagkat anong Panginoong Hesus, hindi naman binurotkas niya ang kanyang mga ginagawa, hindi.
Gumagawa siya sa abot ng kanyang makakaya na ipangaral ang mabuting balita, magpagaling ng mga may sakit. At hindi niya sinasabi, ako ang nagpagaling, ako ang nangaral. Ang mga taong pumupunta sa kanya. Bakit? Sapagkat naranasan nila ang puso ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At yan ang hamon sa ating bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Tayo ay napunta dito sa dambanang ito, sa minor basilicang ito, sa simbahang ito, upang nang sa ganun, ako at tayo ay matuto sa puso ni Jesus. Tayo ay nagdadasal na katulad ni Jesus, magkaroon ako ng habag, magkaroon ako ng awa, magkaroon ako ng puso, lalo't higit sa mga nangangailangan. Lagi ko ngang binibiro, kailangan meron kang puso, hindi puro nguso. Yan. No? Kaya puso, hindi nguso. No? At pag ikay tumutulong ay galing dapat sa puso, hindi galing sa pusod. No. Ay, ang puso ay malapit sa tiyan. Oh. At ito din makikita natin sa ating ipinagdiriwang at ginugunitang santa, si Santa Josefina Bakhita. Sa isang Afrikanang santa. Pinanganak siya sa Sudan. Pero, hindi naging maganda ang kabataan ni Santa Josefina Bakhita. Bakit? Sapagkat siya ay ipinagbili bilang alipin. At para tumaas ang presyo niya bilang isang alipin, kailangan lagyan siya ng tattoo. At yung tatong yun, hindi yung nakikita natin na dinodrawingan, hindi. Alam niyo ba na si Santa Josefina Bakhita nung bata pa, siya ang kanyang katawan ay hiniwa for 413 times at nilagyan ng asin para maghilom ang sugat na yun. Bakit? Sapagkat kapag ganoon, mas mahal ang kanyang presyo. At ang tinawag sa kanyang pangalan ay Bakhita. Bakit sinabing Bakhita? Sapagkat sa wikang Sudan, ang ibig sabihin ng pangalang Bakhita, the lucky one, o pinagpalang nilalang. At mo nga naman sa awa ng Diyos, bagamat siya ay ipinagbili bilang isang alipin, ang nakabili sa kanya isang Italianong pamilya. Dinala siya sa Italia at doon siya ay naging yaya ni Mimina. At doon sa Italia, nakilala niya ang Diyos. Nabuksan ang kanyang puso't isipan sa pananampalataya. At siya ay naghangad na maging kaanib ng Kristyanismo. Gusto niyang maging Katoliko. Kaya nung dumating siya ng edad na 18, siya ay binigyan ng gobyerno ng Italia, mamili ka kung ikaw ay mananatiling alipin o ikaw ay magiging malaya. Pinili ni Santa Josefina Bakhita ang maging malaya. Nabuksan ang kanyang isip tungkol sa pagmamahal ng Diyos. At siya'y pumasok bilang Madring Canosiana doon sa Italia. At sa kanyang buhay, naalala niya lahat ang nangyari sa kanya. Ang nangyari sa kanyang buhay. Pero alam ninyo, anong sabi ni Santa Josefina Bakhita? Kung makikita ko lamang ang mga taong gumawa sa akin ng masama sa aking buhay, pupuntahan ko siya at hahalikan ko ang kanyang mga kamay. Bakit? Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko makikilala ang Diyos. Isipin mo yan, ginawa na siya ng masama, nilapastangan na siya. Subalit ang puso ni Santa Josefina ay puno ng pagpapatawad. Ginawa na siya ng masama, pero anong sabi niya? Kapag nakita ko sila, hahalikan ko ang kanilang mga kamay, sapagkat kundi dahil sa kanila, hindi ko makikilala ang Diyos. At si Santa Josefina Bakhita
ay naging Madre Portera sa Scio, Italy. Pag sinabing Madre Portera, na doon lamang sa may pintuan. Siya ang tumatanggap sa mga bisita. At ang mga bata, no, kapag siya'y nakikita, tuwang-tuwa. Alam niyo ba kung bakit? Tanong niyo, bakit, Father? Sapagkat ang sabi ng mga bata sa kanya, Mother Chocolate. No? Sapagkat siya ay Afrikana. At yung mga bata, bagay, hinihipo yung kanyang balat, tinitikman, ay akala nila tsokolate, no? Ay napakabait ng madring ito. Dumating ka ikalawang digmaan pandaigdig. At isa sa mga ginerang bansa ay Italia. Nanalangin si Santa Josefina Bakhita na ang kanyang lugar sa Scio ay huwag madamay sa gulong ito. At totoo nga naman, sapagkat nung matapos ang gera, isa ang Scio sa Italia na hindi pinagbobomba. Bakit? Anong sabi ng mga tao? Sapagkat may nanalangin sa amin. At yun ay walang iba kundi si Madre Josefina Bakhita. Siya ay namatay noong February 8, 1947. Ginawa siyang blessed ni St. John Paul II. At siya din, si St. John Paul II, ang nagdeklara sa kanya bilang santa. Nakakatuwa sapagkat ito ay isang magandang hamon sa akin at sa ating lahat na narito ngayon. Bagamat si Santa Josefina Bakhita ay ginawa ng masama, meron pa rin siyang puso upang siya ay magpatawad. Meron siyang puso, may awa pa rin siya. Kaya sa buhay niya, napakabait niya. At ganyan din ang hamon sa ating bilang mga deboto ng Jesus Nazareno. Magkaroon tayo ng puso. Puso na hindi gaya ng mundo, kundi gaya ng puso ni Jesus. Kaya hari nawa sa banal na misang ito, yan ang hihilingin natin kay Jesus Nazareno. Na katulad ni Jesus Nazareno, magkaroon din tayo ng pusong katulad niya. May awa, may habag, lalo't higit sa nangangailangan. Amen? 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 Pagpalain kayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa pangangailangang lumaya sa mahamon ng buhay upang matatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban, lumalapit tayo sa Ama sa mapagkumbabang panalangin. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway mamalagi sa tahanan ng Panginoon magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan.
Madalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak. Sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. ang maihandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag naming sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita naming ang dalagang si Santa Josefina Bakita ay ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay mabaging dapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaido rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Yun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis,
Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabayak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayong sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng unilang katapatan ni Santa Josefina upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang mga malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas ang ating mga kamay, ilabas sa mga pababasbasan para sa natatanging pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malaw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Taas ang ating mga kamay habang inaawit. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, ninulwalhati ka